during pre-trial o during trial na mismo, maaari ho bang magpresenta ng mga tinatawag na surprise witness o evidence kahit hindi pa ipresenta ngayon sa pre-trial conference? Maaari ho ba yun? Bawal ang surprises. Sa pre-trial ngayon, base sa rules ng Korte Suprema, no, na inadapt naman ng Senate Impeachment Court kasi ano yan, suppletory ang application ng rules of court sa impeachment. Yung surprises, bawal na. Ito po mga kababayan ha, 6 na araw na lang mula ngayon. Mag-umpisa na ang trial. Yung normal na trial talaga sa impeachment. Pero may balak pa ho sila, may surprise witnesses sila. Dito natin makikita mga kababayan na sa umpisa pa lang wala talaga silang matibay na mga ebidensya laban sa ating pangalawang Pangulo na magiging Pangulo natin sa 2028. Yun, palapakan nun natin ang ating mabusilak na puso na si Vice Presidente Inday Sara. Yun. Pero paano po mangyari ito mga kababayan? Alam na ho natin na pati yung sheriff na sinuntok ni BP Sara dati ng ilang taon nang nakalipas, gusto pa nilang hablutin para gawing witness. Hindi witness para ma-impeach si Vice Presidente. Witness para sisiraan ang ating presidente sa 2028. Yun. Yun kakapal ang mga mukha. Alam naman ho natin sino mga andyan. Chua, De Lima, Adyong, Akapal, Jukno. Ito mga tao dito, alam niyo po mga kababayan, balikan natin noong nakaraang araw ha, kung talagang yung si Percy, yung iwi, di ba noong nakaraan, di ba may rally sila, yung white ribbon, tinatawag nilang white ribbon. Kita niyo anong pinag-usapan doon sa mga hunghang na yon? Patungkol sa, ano ba yun? Sherman Bill. Kung talagang laban talaga sila sa korupsyon, di korupsyon pinag-usapan nila doon. Kabaklaan yung pinag-usapan. Hindi ko naman na ano yung mga bakla ha. Pero alam niyo po mga kababayan, kabaklaan yung pinaglaban nila. Si Jukno, kabaklaan yung pinaglaban nila. Itong ibang mga kasama nila, kabulastugan yung pinaglaban nila. Ayaw na nila sa korupsyon. Ngayon, ano bang masasabi nila ngayon sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa? Meron ba tayong naririnig laban sa administrasyon? Wala. Ganyan kakapal ang kanilang mukha. At kitang-kita natin anong nangyari dyan sa EDSA. Diba, kanina pagbukas ko lang, may nag-accumulate na yung mga tao. Pero sana magkaisa-isa ang tuntunin natin. Pero baka makikita lang natin dyan sa mga placards kontra korupsyon daw. Pero walang ibang pakay. Impeach si Sara at hulihin si Bato at ipadala sa ICC. Wala naman sinasabi na papanagutin si Romualdez, papanagutin si Saldico. Wala man namang sinasabi. Lahat ng mga nagbubulgar kontra sa korupsyon ngayon, Marcolita, si Estrada, yung mga kinakasuhan, si Defensor, yung mga taong tumutulong para masawata yung korupsyon sa ating bansa, sila yung may kaso ngayon, di ba?
Sila ang pinag-usapan ngayon. Pero kumusta yung mga totoong magnanakaw? Safe, di ba? Pero dito sa impeachment ni BP Inday, si BP Inday talaga. Lahat na lang ang kasamaan sa Pilipinas, andyan ngayon ibubuntong nila kay BP Sara. Ganyan sila katanga. Alam niyo po mga kababayan, pag maraming pira, nakakatanga talaga. Ito, ipakita natin sa mga post, parang 7 trillion plus yung balak na panukalang budget sa 2027. Ya, tiba-tiba na naman sila dyan mga kababayan, tiba-tiba na sila. Imagine, more than 7 trillion plus. More than pa, may plus pa. Ilang milyon kaya dyan? May 1 trillion na naman sila dyan na nanakawin nila. Para lang ito, halimbawa ito ngayon ha, hindi mag-succeed ang kanilang pag-impeach ngayon kay BP Sara. May next year pa. Tiba-tiba may pira, gagapang din yun. Kikilos din yun, iipis pa rin yun. Dahil may budget. Diba? Sana yung bigla na lang merong susulpot na papel or dokumento or witness. Bawal yan because it violates due process. In fact, in-emphasize yan. Sir, walang bawal-bawal dyan sa mga ugok. Alam mo natin, sino ngayon ang nakaupo dyan sa Senate? Mga ugok. Gusto na nilang baluktutin ang batas. Naghanap nga sila ng paraan na mababa ang impeachment value, yung voting value. Balak na nilang ibaba. Yun pa kaya mga ebidensya laban kay BP Sara, maghanap pa rin sila ng paraan dyan. Dito natin makikita mga kababayan na wala talagang matibay na ebidensya. Nahihiya na lang sila. Bakit na-impeach nila sa Kamara? May substance in forms. May substance, ano ba yun? Ano ba yung mga termino nila? Tapos, ngayon naghanap pa sila ng dagdag na mga ebidensya. Kung may isang ebidensya, kung may isa talaga na impeachable offense si BP Sara at pinakamatibay, sapat na yung isa. Hindi na pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo. Diyan sa plunder lang. Yung paggastos mo lang ng pera. Kung matibay na ebidensya, hindi na kailangan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naku po. Isa lang. Tulad na ng, alimbawa, yung murder. Napatunayan ka na ikaw talaga ang pumatay. Kailangan pa ba nga nakapatay ka ng 4, nakapatay ka ng 5, nakapatay ka ng 10? Isa lang sapat na makukulong ka. Walang kaibahan dyan. Kahit grade 6 lang yung utak ko, madali lang maintindihan yun. Pero anong nangyari mga kababayan? Naghanap-hanap pa rin sila. Yun ang kabuangan nila. Ang rule in many cases, including yung Duterte versus House of Representatives, wherein the Supreme Court really emphasized the need for observance of due process even in impeachment. Kasi with more reason na dapat protektahan yung respondent because the respondent is like an accused in a criminal proceeding na he or she will be facing the full might of the House panel. Kung foul ang ginawa ng House, mali yung kanilang mga paggamit ng mga ebidensya or they involved in witch hunting, surprises, hindi yan consistent with the tenets of due process and therefore violates the right or rights of the respondent and may even void the entire proceedings. Yan mga kababayan.
ito palang sign na to na yung mga kabaluktutan na may pagkakamali na sila. Naghanap na lang sila na ang kanila pagkakamali ay mapagtakpan ng iba. Payag ba tayo dyan mga kababayan? Bilang isang ordinaryong Pilipino, pag ganyan na ba ang gagawin nila, harap-harapan na nila, para lang makalusot sila, anong ibig sabihin? Para lang nilang gagaguhin yung sambayan ng Pilipino. Tama na yung panggagago nila. Tama na, sana. Ito ngaw-ngaw ko lang natin ito. Kahit katiting lang isang ngaw-ngaw natin dito. Ilan-ilang tao dito. Ako po. At least magkakantribute tayo. Tulad na lang ginagawa ngayon dyan sa EDSA. Yung mga tao dyan, kahit hindi marulkol, kahit hindi ma-recognize, at least andoon sila. Nagdagdag sila ng number. Nagpapakita sila ng pagkakaisa na hindi na tayo nasisihan sa ginawa ngayon sa administrasyon. Hindi na tayo nasisihan sa ginawa ngayon sa ating karamihang opisyal natin dyan. Yung mga ginagawa nilang kagaguhan, pagbabaluktot sa mga batas, pagpapalusot sa mga taong may kasalanan, at itong mga taong nagtuturo kung sino yung may kasalanan, sila pa yung magkompromiso. Sila pa yung ikukulong. Sila pa yung huhulihin. Sila pa yung uusigin. Tama ba yun? Opo. At during pre-trial conference ba, bagamat ito itinatanggi na po ng nasa House Prosecution Panel kasi, at naging viral po kasi, naging usap-usapan yung katagang kinain ng buhay. Yung isa po sa mga nasa prosecution, o baga nalamangan ng depensa. Alam naman natin sino kinain ng buhay. Ito pabida-bida natin na chairwoman. Itong lead prosecutor natin. At kumuha pa sila ng akala ko parang dati mga kababayan, sabi nila, bakit ang daming abogado ni BP Sara? Kumusta sila ngayon? May second batch na sila ng mga abogado para sa private prosecutor. So hindi nila kakayanin yung talino. Diba? Kailangan pa nila ng backup. Alam mo natin dito mga kababayan, pag ang matatalino, ang grupo dyan, ang kaibigan niya dyan, matalino rin. Pero pag ang bubo, ang kaibigan niya dyan, bubo rin. May kasabihan nga, birds have the same feathers, flocks together. Yung isa dyan na magaling daw yung matanda na rinirigla. Akala ko ilong lang dinudugo. Baba pala. Kita mo? Sa yung prosecution during the pre-trial conference. Kung totoo hindi, attorney, pero para lang din ma-picture out natin, maari ho bang magkaroon ng gano'n na nalamangan mo yung prosecution, nalamangan ng depensa prosecution during pag-debate ba o argumento during the pre-trial conference? Nangyayari yan. Siyempre, legal battle yan eh. It's a battle of the minds and tactics. Nangyayari yan sa experience ko. Pero sa impeachment, hindi nangyari sa akin because one, nasa prosecution side ako and then nanalo kami doon sa Bautista impeachment. Doon naman sa Corona, nanalo din kami sa impeachment proceeding na yon, na convict. Although may mga tragic din yon, mga issues, no? Which I don't want to divulge anymore. Tapos nung nasa pre-trial ako, hindi naman ako kinain at saka yung aming lead prosecutor, public prosecutor, kongresista, ng depensa kasi balanse. Balanse kasi at saka we were very respectful of each other. So magkakaling yung depensa sa Corona impeachment. Pero because very, very respectful ang parehas na grupo, parehas na side, at saka may proper decorum, hindi nangyari yan sa amin. Walang lamangan. Just a fair exchange of legal tactics and arguments. Ewan ko lang dito, I don't want to speculate kasi wala naman tayo doon.
parang chismis lang yan na lumabas or speculation. Kung nangyari man yan, edi problema na yan ng isang side. Maybe they are not prepared. So, posibleng nangyari. Nangyayari yan na Jaden at Mar. Natural yan in a legal battle. Opo. Ang ano naman po ang tingin ninyo sa Hindi naman porket kayo ay nasa prosecution, lahat na sinasabi ninyo ay lamang na kayo. Hindi lahat ng mga paratang ninyo, sasabihin ninyo, lahat naman sinasabi naman validated at ito ay totoo. Yun ang nasa isip nila. Kaya hindi nila katanggap-tanggap pag masuplak sila sa depensa. Kaya hinanapan siguro paano nyo nasabi? May ebidensya ba kayo? Baka napakamo sa ulo. Sabi ni wala Kaya yung mga proof dyan, kaya karamihan sa mga sinasabi sa mga ebidensya ay kailangan yung mga witnesses ay may knowledge, personal knowledge. Paano maging personal knowledge si Madriaga at si Trillanes? Kaya hinahanap pa nila si Mergris Piatos, hinanap pa nila yung sheriff na sinuntok ni Inday. Na hindi naman nagreklamo yung sheriff. posisyon ng mga abogado ng depensa ni VP Sara Duterte kumpara mo dito sa nasa House Prosecution Panel? Alam mo, hindi naman natin na dinadown na. Pero, seasoned and veteran defense lawyers and litigators itong dito sa side ng depensa. Yung Fortune Narbasa, etc. Law Office ay matagal na isa sa mga magaling na law firm sa Pilipinas. Although marami naman, pero isa na yan. And secondly, yung kanilang mga abogado dyan ay magagaling din base sa aking nakita profile nila. But of course, the real... Kahit pag-aano kagaling yung mga abogado dyan, nagbabase lang yan sa dokumento na nasa harap nila. Paano yung dokumento binabasa, mali? Kahit ano pagkagaling yung abogado, pag mali yung binabasa ng dokumento, laban kay BP Sara, para din yung, dito po mga kababayan itong mga abogado para lang rin itong driver. Kahit anong kagaling mo na driver, tapos ang minamaniho mo na sa sakyan, ay sira-sira, sinasabi na, pangit naman yung driver nito. Ang bagal naman tumakbo yung sasakyan niya. Hindi mo masisisi. Magaling yung driver. Basta maganda yung sasakyan. Pag pangit yung sasakyan, pag sira yung sasakyan mo, kahit gaano mo pa kagaling, hindi ka makaabot doon sa, halimbawa, itong sasakyan mo, speed lang na 50 kilometers per hour yung speed. Paano ka? Hindi ka makahabol dyan. Mabilis yung kalaban mo. Patay ka dyan. Yun ang mga nangyari. Ito mga ebidensya nila. Gaano ba kalinaw? Gaano ba ito consistent yung ebidensya nila? Nagtukma-tukma ba? Yung sinasabi ni Madriaga at sinasabi ni Trillanes? Kung ano-ano na lang ngayon yung hinahanap nila. Yung sa mahiwagang kahon, gusto nilang buksan. Yung sa sirip, gusto nilang subinahan. O, di ba? Dito ba lang mga kababayan, makikita na natin na may ano na sila? May gagawin na sila na halimbawa hindi makalusot, may kahit pakapalan na lang ng mukha. Bakit hindi na lang sabihin nila na wala talaga kayong matibay na ebidensya ngayon. Sa next year na, may matibay na kami. Pwede naman sabihin na ganun. Tanggapin na lang natin yung pride. Dito kasi mahirap mga kababayan, itong mga nasa kamara, itong sa Justice Committee, bida-bida kasi. Akala nila, yung mga taong nakatingin sa kanila, akala nila yung taong nanonood na sa kanila, naniwala.
Kaya nga, yung gusto namin, kahit pabor kami ni BP Sara na ma-dismiss yung ano nila, ito po mga kababayan na may nakabinbin itong reklamo na ipa-dismiss to. Halimbawa, i-grant to na Supreme Court, ma-dismiss. Mas maganda. Dahil sayang lang to ng pera. Sayang lang to ng pera. Magkano yung ginagastos dyan? Magkano yung kwintada nila dati? 500 million per day? Oh, 50 million ba yun? Per day? Gastos dyan sa Senate? Yan yung kalaki ng halaga? Pero mo, ito lang sa impeachment ni BP Sara, aabutan ng 60 days. Magkano per day? Kaninong pera yung ginastos dyan para lang mapatalsik itong isang opisyal ng ating bansa na mayroong pinakataas na buto sa buong bansa? Di ba? Tapos itong magpapatalsik, kalingkingan lang sa buto ng ating Vice Presidente. Test is in the actual proceedings, no? Hindi lang sa biodata or sa curriculum vitae. Kasi may mga instances na ganyan na masyadong maganda yung curriculum vitae or biodata. Pagdating sa actual practice, medyo nangangamatis. Pero dito naman sa nangyari, sa tingin ko, in good hands si VP Sara Duterte kasi magagaling yung mga kinuha niyang defense counsels. At saka bihasa, they are veterans, marami silang mga experience sa court litigation. Kaya na-apply nila dito as against the House Prosecution Panel na karamihan naman, if not all, mga politiko. Marami sa kanila dyan, chuchuwawa lang, kibitzers, hindi naman sila lawyers. Lalong-lalo na yung mga spokespersons. Pero yung sa panel, mga lawyers, ang problema, walang practice na extensive. Tapos, politiko na sila, wala na sila sa yung mindset ng isang litigator. Kaya madedehado sila dito. Kaya siguro kumuha sila ng private prosecutors. But what can the private prosecutors do? Very limited. Kasi ang kanila, more or less, advice. Hindi sila pwede mag-interfere because wala silang personality except to assist. Yun lang ang role ng private prosecutors. Hindi sila pwede pumorma dito compared to the defense counsels na sila talaga ang babangga dito sa House Prosecution Panel. Yun lang ang lamang ng depensa. Kahit gaano pa kagaling pala yung abogado na kinuha ninyo, kayo pa rin ang magsasalita dyan. Diba? Nako. Luistro. Jokno. Paano yun? Kagaguhan yung ginawa ninyo. O, di. Babalik sa inyo yung kagaguhan. Baka matauhan na kayo. Baka maisip nyo, hindi pala maganda yung gawa-gawa tayo ng kwento. Tapos tayo ang sasalang dito. Malaman yung kabubuhan natin dito. Magiging bubu ka talaga pag ang katotohanan na ay patungo na sa'yo. Totoo na kayo na ang sinungaling. Itong mga tao na pinagdudahan ninyo, sinabihan ninyo na magnanakaw. Ngayon, isang salita lang para sa inyo, kayo ay sinungaling. Asan yung nakakahiya? At yun ay mapatunayan sa lahat ng mga ginagawa ninyo na kayo ay nagsisinungaling. Kayo ay nagpapalusot. Yun. Opo. Linawin ko lamang po, attorney, dahil syempre marami ding mga nasa
kabila. Mga kritiko po ng VP Sara Duterte nagsasabing absent po siya during pre-trial, parang absent na naman po ngayong araw na parang ganun po yung mga argumento, mga naratibo po laban po kay Vice Presidente. Required ho ba talagang si VP Sara Duterte na maging present po kahit sa pre-trial o kailan ba siya dapat maging present sa impeachment? Alam mo, unlike in civil proceedings or in criminal proceedings, na usually, pag pre-trial required, no? Unless meron kang special power of attorney and justified yung absence mo. Sa impeachment kasi hindi required. That's the general rule eh. Hindi required ang respondent mag-appear sa pre-trial and in the trial proper. So, yun po ang dapat intindihin or maintindi ng ating mga mamayan. So, I would like to Kami mga mamamayan, sir, naintindihan namin yun, sir. Naintindihan namin yun. Yung mga prosecutor, hindi nila naintindihan. Gusto nilang iharap. Gusto nila na harap-harapan na ipapahiya ang Vice Presidente. Yun ang gusto niyan. Halos na lang nila hambalusin, halos na lang suntukin nila ang Vice Presidente. Baka sabihin na, di ba, hindi mo ba aminin na ikaw ay naglustay ng pera ng 11 days? Hindi mo ba aminin na ikaw ay gawa lang ng Merry Grace Piatos? Hindi mo ba aminin na nanunuto ka ng sirip na walang kasalanan? Yun ang sabihin nila. Ang gusto nila dito mga kababayan, hindi accountability, ipapahiya nila at sirain ang Vice Presidente. really explain this sa Tagalog. Sa impeachment po, ang general rule ay hindi po required na mag-appear ang respondent sa impeachment proceeding, whether siya ay presidente facing impeachment or vice president facing impeachment, etc. Kasi nasa rules po yun, nasa constitution din po yun. Karapatan po niya hindi mag-appear. Hindi po yan nagbabadya ng pag-isnab or walang respeto, kawalan ng respeto sa proceeding. But that is a right guaranteed by the Constitution and she is just exercising her precious right. Tama lang po ang Vice Presidente na hindi mag-appear dyan. Kasi ang tendency dyan, dahil sa mga ginagawa ng House panel, ginagamit nila ang proceeding para sa chismis eh. Yun lang. Lalo na si Trillanes, naku po, si Madriaga, naku po. Chismis lang yun. Pero mo saan yung kumukuha ng mga footages sa Facebook? Magwi-witness ka tapos wala kang personal knowledge? Yun lang pinakamatibay mo na ebidensya, Madriaga, na sinabihan ka ng Vice Presidente na binabasa yung pangalan mo na happy birthday, Mr. Madriaga. Tapos ito si Trillanes, ano man? Kwento ni Bikoy. May mga propaganda lumalabas na hindi naman konektado doon sa kanilang theory of the case. Yun. Kaya ang pakayo nila dito, sir, hindi pananagutan, kundi ginawa nila yung title nga pananagutan sa taong bayan, pero ang gusto nila ay sisirain lang at ipapahiya ang Vice Presidente. Yun naman ang ginawa nila, di ba, yung mga nakaraang taon nagpunta dyan para magdepensa sa kanyang budget. Tapos ang kanyang budget ay wala ng confidential fund. Tapos tinanong pa siya patungkol sa confidential fund. Tapos ang pakay doon sa naturang quorum ay patungkol doon sa kanyang budget. Tapos ay ang budget hindi kasama, wala ng budget siya sa confidential fund. Pero tinanong pa din siya patungkol sa confidential fund. Anong pakay nila? Para lang ipahiya ang kanilang, para sa paratang nila na linulustay na VP Sara ng 11 days ang ilang milyong pisos. O, di ba? Ulit-ulitin natin ito mga kababayan para maitanim sa utak natin. Dahil alam mo natin ngayon,
hinanapan nila ng paraan na matabunan ng isyu itong sa impeachment. Tapos may mga ibang mga nagaganap ngayon sa ating kapaligiran na baka ma-divert yung isip natin na parang hindi na natin matutukan itong patungkol sa impeachment. Alam mo natin dito mga kababayan, itong mga gunggong nito, itong makinarya din ngayon sa administrasyon, halos na lang lahat ng mga agencies na nakapaligid dyan, yung mga institusyon na nakapaligid dyan sa ating executive ay na-weaponize na para pagsupin doon sa mga taong nakakita doon sa mga kabulastugan na mga ginagawa nila. Ito, si BP Inday, ito ang unang taong nakakita sa kanilang kabulastugan. Anong sinapit? Impeachment. So, sinisiraan nilang Vice Presidente. So, why will the Vice President give them that opportunity para to mock her, to label her as this and that na hindi naman kailangan dahil legal naman and political ang proceedings, Correct. bakit naman siya pupunta? Na meron naman siyang karapatan na hindi mag-attend because that is a Huwag ka na magpunta Inday. Punta lang tayo yung ipunta mo dyan sa impeachment trial. Magpunta lang tayo sa Videoke. Ikanta na lang natin yung mga kabubuhan nila. Kitang-kita natin si BP Inday. Simple lang. Kunti lang. Maliit lang yung kaligayahan ni BP Inday. Hindi na kailangan yung magarbong parte. Hindi tulad dyan sa palasyo na may sabi-sabi na magpapakonsert pa raw dyan. Tapos, buffet, unlimited na buffet, inumin, magagalante mga putahe, may mga guest pa. Para lang si BP Inday, simple lang. Kunting inumin, kwentuhan sa mga kaibigan, kantahan. Ang tanong, budget pa ng gobyerno yon? Budget pa ng gobyerno? Baka may issue dyan. Yung pinabidyok ni BP Sara ay magkano kaya yon? Saan kaya kinuha ni BP Sara yung pang-budget sa bidyok Baka inipita lang doon sa BP Sara doon. Baka umiikot lang pala doon. Oy, dito yung busy natin. Ma'am, dito ka muna, ma'am. Magkain dito. Oh, alam mo naman, si BP Sara kanto girl. Parang tatay niya. Alam mo naman natin, yung mga Duterte. Kita pa natin yung mga Duterte na parang prinsipe ang dating? Kita ba natin dito si BP Sara na parang prinsesa ang dating? Hindi po. Kung sa Bisaya to, kabalo to, mangilo og bunot. Kabalo ni malibang magpungko sa bukong. Yun ang totoo. Sa mga Bisaya na makapanood nitong video. Kabalo to, mangilo og kuan. Mangilo og dahon sa gunoy. right guaranteed by the Constitution. And normally, ang mga respondents sa impeachment, hindi yan naka-appear. Although, doon sa Bautista impeachment namin, naka-appear si impeached Chief Justice Andres Bautista. And then doon naman sa Corona impeachment, naka-appear si the late Chief Justice Renato Corona. Pero depende po yan sa respondent. Kung ayaw niya, karapatan po niya yan. Hindi yan violation ng rules. Para sa akin, pag ito si BP Inday, ako ang kapatid ko to. Ito bunso ko kapatid dahil mas matanda ako dito kay Inday. Naku po, sabihin ko, oy, huwag ka na sumipot dyan. Dito tayo. Hayaan mo sila. Alam mo natin anong gagawin nila? Wala tayong, may abogado tayo dyan. Marunong sila dyan. Total, nagparatang sila na wala silang personal knowledge. Bakit haharap tayo ng personal sa kanila? Diba? Yung mga tao dyan, walang personal knowledge. Yung lahat na nagpaparatang dyan, wala silang personal knowledge.
Naghanap lang sila ng paraan na sisirain natin to para wala na tayong kalaban sa 2028. Yun. Pero maaari hubang isumpina, may sumpina power hubang ang Senate Impeachment Court at pilitin po ang respondent na dumalo sa paglilitis? Hindi pwede yan kasi right nga yan na to appear eh. So you cannot subpoena. Yun lang. Ha, ito po mga kababayan ha. Yun ang rights ni BP Sara. May provision dyan ang batas na pwede siyang hindi siya mapipilit. So, walang karapatan na isapuina para sumipot sa trial ang ating Vice Presidente. Yun. Klaro yun ha. Abogado yung... abogado ba to? Abogado. Attorney Luna. Abogado to. Abogado itong nagsabi, maniwala tayo rito, alam nilang batas, binabasa nilang batas. Ito po lang ang kagandahan mga kababayan sa pagkakataong ito. Hindi naman tayo nag-abogaduhan. At least, mayroon tayong ideya, yun pala ang batas. Hindi to binabalutot. Ayon to. Mababasa yun. Ayon sa sinasabi dito ni Atty. Luna. Because that will be unconstitutional. Invalid po ang subpoena. At pinuwersa mo yung respondent mag-appear kung ayaw niya. Kasi pag right yan, guaranteed by the Constitution and by the rules, hindi mo pwedeng isubpoena. Yun! Dudugo dito yung mga ilong ng mga bakulaw dyan. We've all thought it, haven't we? Opo. Okay, so yan po ang klaro. Opo. Pwede hubang mapahaba itong impeachment trial ni VP Sara, attorney? Well, sa akin lang, hindi dapat pahabain. Dapat nga yan, i-dismiss na eh. Remember, Yun, dismiss, doon. Yun, gusto namin yun, i-dismiss yun. Yun, pinakamagandang suggestion, attorney. Dahil alam mo naman ho namin na kagaguhan lang yung ginawa nila. Itong Pangulo natin, napakatibay yung ebidensya, napawalang bisa yung impeachment complaint. Itong napawalang kwenta ang complaint, ito pa ang tinuloy sa trial. Klarong-klaro naman dito mga kababayan. Ano na lang siguro, kaparihan na lang nila na mga adik yung naniwala dito sa kabila. Pag hindi maniwala kay BP Sara, mga adik yun. Mga adik. Or naaapakan ang kanilang hindi magandang gawain. Alam mo natin dito mga kababayan, ito ang mga signs sa mga taong galit sa Duterte. Number 1, magnanakaw. Number 2, adik. Number 3, kurap. there is a pending motion to dismiss. May pending to dismiss to mga kababayan. Posible to. Dahil itong gaganapin nila ngayon, pag hindi pa masitol itong mga motion, hindi mo maitutuloy. Parang yung sa Senado ba talaga? Pag may mga motion sila tapos hindi ma-resolve, hindi mo talaga yun masasapawan hanggang hindi mo masitol yung motion na yun. Pwede mo i-cancel o pwede ipagpatuloy mo para matapos. Paano yung may motion? Baka pag naka-plus na to, D1 pa lang, wala na. Filed by the defense. Kinwestiyon nila ang validity or legality ng articles of impeachment. Kasi may mga proceedings na void eh. So, yan ang dapat i-resolve ng House. ng Senate sitting as an impeachment court bago ang trial. Kasi that is a matter that precedes the trial eh. Tapos yung mga kasamahan niya dyan, halimbawa, makikita yon yung presiding officer, makikita na presiding officer na ito may motion pala itong nakabinbin dito. Tapos sabihin naman ditong mga
atat na mga senador na gustong ma-impeach, lalo na si Risa Ontiveros. Alam ko dito mga kababayan ha, itong mga senador na bumubuto rito ha, Meg Subire, kitang-kita ko na review ko yung video ni Tatay Digong. Nakatimpo na may ganap. Isinama kayo ng Pangulo sa isang ganap. Medyo mga 2 oras kaya yung impeach ng presidente. Tapos yung last na nagkataon na sinasabi niya, birthday mo pala. Birthday ni Mix. Kinantahan ka ng presidente ng happy birthday at itinaas yung kamay mo. Tapos pabiso-biso ka pa. Basta bumoto ka ng impeachment, markado ka na. Walang iya ka. Walang iya ka. Pag bumoto ka ng impeachment, walang iya ka talaga. Ito lang ha. Review ko. Wala akong ginagawa dito mga kababayan. Mas papanaurin ko pa yung dating mga recorded events ng dating Pangulo dahil may matutunan tayo doon. At saka yung mga tao, mga plastic, yung mga taong andyan ngayon. Kung sino pa yung mga taong umaaligid-aligid dati at pumapalakpak sa Pangulo, ngayon isa pa sila yun sa pumupuksa doon sa mga Duterte. Walang niya ang kakapal ng mga mukha. So dapat ma-resolve muna yan. I-dismiss ba nila? I-grant ba nila yung motion to dismiss o hindi? Because if that is denied, merong right ang depensa mag-file ng motion for reconsideration. Yun! Sasabihin na naman nila dito mga kababayan, kita mo, ang depensa dito, hanap sila na paraan ng badili. Dahil hindi nila alam ang procedure. Dito may motion pala yung nakabinbin dito. So ibig sabihin, kailangan pa itong isitol itong motion. Diba? So ito, pag hindi gumagalaw dito, inihintay, sabi ng prosecution, 62 dates. Tapos sabi ng defense, 30 days lang. Tapos may nakabinbin parang motion. So tatagal to, hahaba to. Ang pinagbintangan dito, itong depensa sabi, naghanap talaga ng mga diliing tactics to para mapahaba, para hindi ma-impeach ang vice presidente. Yun naman talaga pakay ng defense. Depensa ka nga eh. Magdidepensa ka tapos ipapahamak mo yung dinipensahan mo. Buang. And after that, they can even bring that to the Supreme Court. So hindi yan basta-basta na dire-diretso sa trial na walang mga incidents na i-resolve muna. Like itong motion to dismiss ng depensa. Dapat ma-resolve muna ito. Hindi ito pwede na i-set aside mo tapos mag-trial ka. Bawal yan. Yun. Ipaalam ng prosecution yun. Baka nila alam. Saka na pag-umpisa pa, isasalang na, okay, day 1, tayo sa trial. Tapos yun ang sa taga-defense. Kumusta yung motion namin? Wala pa. Paano yun? Hindi tayo makapag-proceed dito dahil may nakabinbin tayong motion. Sabihin na prosecution, kita mo ang taga-depensa? Ang dami nilang mga teknikalidad na ginawa sa amin para lang hindi patuloy itong hindi lang mabulgar itong paglulusay ng pera ng pangalawang Pangulo. Yun ang mga naratibo ng mga buang ngayon. Sigurado yun sasabihin. Opo, doon sa issue ng kung sino ang dapat mamuno sa impeachment trial, yung Senate President po ba o kahit sino ho sa mga senador? Dahil may panukala o suggestion nga na posible pong si Senator Chis Escudero ang itatalaga bilang presiding officer sa Senate Impeachment Court. Alam mo, nung lumabas yan, natawa na lang ako eh. Kasi ang Constitution is very clear na. When the President is on trial, the Chief Justice shall be the presiding officer. Pwede. Hindi pwede na
i-specify yun, Chief Justice. Hindi sinasabing ombudsman. O, pag presidente, Chief Justice. Yun. All other impeachable officers, like the Vice President, the Ombudsman, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, lahat yan ang Senate President shall be the presiding officer. At wala po yan ifs and buts. Walang instance na pwedeng i-delegate ng Senate President. Yun. So, ibig sabihin, walang replacement na presiding officer. Dito, klarong-klaro mga kababayan, ha? Dito ni Atty. Luna. Dahil dito po mga kababayan, nasabi ko dati nga, pag mag-preside ito, mas pabor tayo sa abogado. Pero hindi pala yun kailangan na abogado talaga. Ang nasa batas ay ang Senate President. Pero pag magkakataon nito mga kababayan, napapalitan nila, may replacement sila, may substitute sila as presiding officer, naku po, magkaroon sila ng problema. So dito natin makita mga kababayan na may problema na sa side sa prosecution, may problema na sa side din sa mga judges. So, defense team, shout out. Keep quiet tayo. Sundan lang ang tama. Kung may makitang mali, sabihin natin, mali yung ginagawa ninyo. Yun lang. Dito po mga kababayan, signs nito na wala talagang wala silang tamang prueba. Totoo talaga yung sinasabi ni Atty. Panilo na mahina ang kaso laban sa Vice Presidente. Mahina. Kahit anong pagpapalakas nila, kahit anong rally pa, anong pa marcha-marcha pa ng mga kabuangang mga Makabayan Black, kabayutang Makabayan Black, walang saysay. Dahil dito sa impeachment, batas ang ipairal. Hindi parali-rali, hindi chismis, kundi totoong ebidensya. As presiding officer, yung kanyang function sa ibang senador, judges, or judge. Bawal po yan. That's a very crucial issue. Kasi pag ginawa yan ni Senador Sherwin Gatchalian, void na kagad ang proceeding. Lahat yan, from start to finish, wala na yan. Scrap? Sige, mas pabor kami dyan. Sige, Sherwin, i-whip mo yung pagka-Senate President. Ipa-substitute mo kay Escudero kung sino pa na magagaling na abogado, kahit kay Kiko Pangilinan. Yun ang gusto namin na mangyari para walang saysay yung impeachment trial ninyo. O di, sumasakit mo yung ulo ninyo. Sabihin ninyo, patay tayo dyan. Kalaban talaga tayong matibay sa 2028. Patay tayo dyan. So, hindi pwedeng ilipat ang function kay Senador Chis Escudero. And Chis Escudero knows that being a lawyer. Alam niya yan. And I don't think so he will do that because if he does that, then he's helping the defense dahil magiging void ang proceeding. And to me, that's... Yun. Attorney, tahimik ka lang dyan. Huwag mo sabihin yan. Huwag mong sabihin. Hayaan natin sila. Ibulong na lang natin sa defense. Sabihin natin, oy defense, ito ha ang bantayan ninyo ha. Ito ha. Itong bantayan ninyo. Pag gagawin to, Patay na yung impeachment. Kung ibubulaga na lang sa kanila. Bulaga.
tinabakan pa nila ng mga legal luminaries, ha? Tapos itong mga matatalinong mga legal luminaries, wala naman nakapag-advise siguro sa prosecution na, hoy mga attorney o panyera, yung ginagawa ninyo, kahit isang batalyon pa tayo rito, di tayo pananalo dito dahil unang-una pa lang. Itong dokumento natin na isampal natin sa depensa, walang pwersa. Ang kailangan sa ebidensya totoo, ito ay chismis. The blessing in disguise kung i-insist nila eh. Kasi the Vice President can ignore the proceeding and even walk out and question the proceeding before the Supreme Court. Opo. O yun. Pag mag-cook out, tapos ang kwentuhan. Dito po mga kababayan na klarong-klaro talaga dito mga kababayan na unang-una pa lang sinasabi na walang katotohanan pero pinipilit pa rin. Ngayon, totoo yung sinasabi nila, walang katotohanan. Tapos itong mga gawa-gawa ng mga chismis, ito ay sampal para sa kanila. At doon naman sa issue naman ng bilangan para ma-convict, no? O bilang para ma-convict nga si VP Sara Duterte. Ngayon ay dalawa po sa mga senador ang wala po doon sa Senado. Isa po siya dahil nakakulong nga itong si Senator Jingo Estrada at hindi natin alam kung saan pa si Senator Bato de la Rosa at may mga nakaamba pang mga reklamo o kaso yung ilan pa sa mga senador lalo na dito po sa minority po sa tinatawag po nating Cayetano Black attorney. Pwede ho ba? Umaari ho bang mag-decide yung Senado kung sino lamang o ilan lamang ang pwedeng boto kailangan para po sa conviction kay VP Sara Duterte? Alam mo, pag impeachment proceeding, ang batas na nag-apply dyan, hindi yung gusto ng mga senador or ilang senador, kundi ang Constitution. And Article 11 of the Constitution is very clear. Paano na yung mga bindalo? Attorney, so yung bindalo hindi ma-apply rito? Alam mo natin dito mga kababayan na nagre-repositioning na kaya ito sila nung nakaraang taon pa. Ipupursige nila yung bindalo. Kaya ito pinaghandaan nila. At ang sakit naman sa banks. Hindi makalusot. Oy, itong mga senador na gustong ma-impeach ang vice presidente at itong nasa prosecution na atat na ma-impeach ang vice presidente, ano na lang, may pira ako rito, mga ano lang, mga 1,000 pesos, 1,000 pesos, papadala ko sa inyo, bililihan kayo ng lubid, parte-parte kayo matag isang lupa. Hindi nyo yun maubos yung lubid na yun, magbigti kayo. Secure conviction, you need 2/3 vote of the Senate. When you say of the Senate, you are talking of a 24-member Senate. Hindi yung physical number of senators present. Hinanapan nila ng paraan, attorney, dahil ina-assume na nila na wala na si Bato at saka si Jinggoy. Si Jinggoy kinulong. Si Bato nagtago. Minus 2 na yon. Yun ang kwenta nila. Kaya naghanap talaga nila ng paraan kung paano baluktutin ang batas. Sabi pa ni Lacson, sila ang may may ruling dyan. Senate rule ang susundin, hindi yung konstitusyon. Ang talino, no? Lacson!
So mga kababayan, ako pag may pera ako, magiging matalino ako pag may pera ako. Dahil makakagawa ako sa mga gusto ko na ikakabuti. Pero itong mga taon to, nang dahil sa pera, dati sila matatalino at ngayon sila ay pag marami na tinambakan sila ng pera, sila ay naging bubo. Yung pinaka madaling gagawin, hinanapan nila ng paraan para pahirapan. Yung nasa konstitusyon, binabasa mo lang tapos susundin mo. Sa kanila hindi. Yung binabasa nila, magbigay sila ng sarili nilang interpretasyon at maglagay sila kung paano i-implement. Di ba? Nang dahil sa pera. Ito ang mga politiko natin. Ito sa nangyari ngayon sa nag-rally. Hoy, kayo nag-rally dyan, nasa EDSA. Siguro 70% sa inyo dyan, yung mga taong ayaw ninyo, nang dahil kayo nag-rally, yun din ang mga taong bumuboto. Bakit binuboto ninyo? Ha? Hindi dahil naintindihan ninyo kung ano ang plataforma at anong pakay niya at anong gusto niyang gagawin para sa mga tao. Hindi po. Binuboto ninyo dyan dahil binigyan kayo ng pera during election. Yun ang totoo. Ngayon, naniningil na. Kanino bang kagagawan yon? Diba? Bumalik sa atin, diba? Sige, binta pa boto ninyo. Binta pa. So, 2/3 of 24, 2 times 24, 48, divided by 3 equals 16. At that number cannot be lowered. That's the number required for conviction. Yon. Klaro klaro. Sabihin ninyo, mga Duterte kasi kayo, kaya naniwala kayo dyan sa sinasabi ni Atty. Luna. Duterte yon. Yun ang naratibo ng mga buwang-buwang. Mga lulistang mga buwang-buwang. Naratibo. Kayo, DDS kayo. Naniwala kayo dyan sa mga pabor sa inyo. Gusto nyo ma-impeach. Naglulustay yung say, bakit ba may Crispy Atos? Ayun. And Senator Lacson and the others who are not lawyers even cannot insist on that na pwede nilang babain. Hindi sila magde-decide niyan. Na si Soto, si Lacson at si Erwin Tulfo. Yung tatlo na yon. Papalusot nilang batas, hindi yun. Kailangan namin yon. Huwag kayo walang konstitusyon. Dito na sa Senate yun. May sarili kaming rules. Yun palalabasin nila. Hintayin natin yun. Mangyari yun mga kababayan. Kundi ang Constitution. Kahit pa Senate sitting as an impeachment court, hindi ibig sabihin na sila ay ay susunod sa law of the jungle. They follow the Constitution still. Yun naman ang pinagawa kanila. Sila na ang korte. So ang kanilang batas yung masusunod. Sundan mo yung may statement ni Lacson. Yung mga statement ni Soto. At saka yung ngaw-ngaw dati na parang miyay. Si Erwin Tulfo. Itong tatlong itlog. With more reason, they should follow the Constitution. Otherwise, void na naman ang kanilang proceeding, and that will be a blessing in disguise for by Yun mga kababayan pag ipipilit talaga nila ang kabubuhan nila, dismiss ang kaso ni Inday BP Sara.
Palakpakan. Kaya yung lahat na mga sinasabi dito ni Atty. Luna, yung mga gawain na hindi dapat gawin during proceeding tapos gagawin nila, blessing in disguise. Pabor sa Vice Presidente. Sumamili tayo rito mga kababayan. Magdasal tayong hindi ito tuloy o magdasal tayong sila'y magkamali. At itong kamalian na pinoproject na natin ay balak nilang gagawin at ito ay posible, hindi imposible. Yun na ang balak nila. Nagbabasakali sila na makalusot para mapipilit nilang ma-impeach ang Vice Presidente. Yun. Vice President Sara Duterte, she can disregard the ruling, question the matter before the Supreme Court, and she will win. Klaro yan. In fact, as early as 2016, retired Chief Justice Davide, renowned constitutionalist at sumulat ng 1987 Constitution, was very emphatic. 2/3 of 24 is 16 at hindi pwedeng babain yan to 15, 14, or 13 na gusto ni Lacson. Klaro po yan. And ako naman bilang lawyer na nagsilbi sa mga impeachment proceedings, hindi naman tayo nagmamagaling, no? Pero even if you will survey ang mga abogado, karamihan yan magsabi sa if not all, 16 yan, hindi pwedeng babain. That's very clear. And we have to follow the Constitution dahil yan po ang rule, ang law na nag-prevail, hindi yung opinion ni Lacson or ng ibang senador na wala namang alam sa batas. With all due respect. Opo. July 6 na po. Huli na lang. July 6 na pong ang nakatakdang araw para po sa paglilitis ni VP Sara Duterte hinggil nga dito sa kanyang impeachment case. Maybe, Jay, that is... Honestly, guys, you are the Avengers of healthcare. If anyone chokes on anything, we're probably still... Yes, preliminary. No? Pwedeng i-move yan because sabi ko nga, wala pa silang resolution doon sa motion to dismiss. Kung wala pang resolution or decision doon sa motion to dismiss na inihain ng depensa, hindi sila pwedeng mag-proceed to trial. Pero dahil... Otherwise, if they will insist without ruling on the motion to dismiss, that will void the proceeding. And that will be another blessing in disguise. Why? Kasi ebidensya na naman yan ng illegality of the proceedings. Which... Yun, palakpakan natin mga kababayan. Ito po mga kababayan, itong binatbat dito ni Atty. Luna, ito ay mga posibleng gagawin ng Senate at saka sa prosecution. Yung prosecution pa diyan tumulong, magtipi, ito ang gagawin ninyo. Diba? Dahil itong Senate mga kababayan, alam mo natin ngayon, huwag tayong kampante dito. Itong Senate ngayon mga kababayan, ay hindi sila fair. Bias sila. Bias. Ito sa Senate ngayon, huwag tayong kukurap. Dahil ang Senate ngayon, leadership ngayon sa Senate ay bias. Hindi sila independent na institusyon na ngayon. Ito ay Malacanang Senate, hindi Senate of the President. Hindi Senate of the Philippines. Senate of the Malacanang. Huwag tayong pagkampante rito. Dahil alam mo natin dito si Marcolita, ang dating Vice Presidente, nahanapan nilang paraan kung paano nila matapon sa labas. Ito pa kaya? Vice Presidente lang? Napa-vulnerable? Walang resources sa gobyerno, lahat andoon sa executive. Anong ginagawa ngayon? Iniipit na iniipit. Halos na lahat ng mga tao na kumampi dito, iniipit na. Di ba? Nagawa nga nila sa dating presidente. So, naisip na nila, parang braso na yung, naalala nyo mga kababayan, parang pinapahalos na nila sasabihin, kita nyo
kayang-kaya namin yung dating presidente. Kayo pa kaya? Huwag kayong dito. Huwag kayong papalag dito. Kami hari dito. Amin ang batas. Di ba? Pero may awa, Panginoon, mga kababayan. Nang dahil sa kanilang mga kabubuhan at mga kabulastugan at sa mga gawain nilang hindi kaya-aya, yung pamimersonal nila, kung sa Bisaya pa, ang gaba di magsaba. Can be questioned in a proper petition before the Supreme Court. So you see, every mistake, every blunder that the Senate will commit will reflect back on them. Babalik lang yan sa kanila. It will just boomerang. So they should be careful kasi hindi po yan. Yun, kakaidin sila sa sarili nilang kalawang. Bakal kasi. Hindi tulad sa vice presidente namin na ginto, walang kalawang. Habang inaapoy painit ang apoy nila, lalong kumikintab, lalong kumikinang, lalong nagmamahal. Anong tawag dyan sa yung bakal na kinain ng kalawang? Scrap. Pati yung isa scrap, hindi na mabibinta yun dahil sabihin ng taga-scrap, alugin ako dyan. Wala naman yung natitira, kalawang na yun lahat. Ano? Lusaw na. Political matter lang. Much of impeachment is legal and Opo. constitutional. Opo, at dahil nga may impeachment trial na si VP Sara Duterte, dapat mag-focus na lang daw dito sa impeachment, sabi ng ilang mambabatas, at dapat mag-move on na sa flood control scandal. Yun lang. Hindi tayo pabayag dyan, mga kababayan. Magawa nila yun. Bakit nakapokus sila sa impeachment? Ipopokus din natin yung flood control na anomaly. Mag-ingay din tayo. O, kumusta ang flood control? Tahimik ngayon dahil hindi pa masyado bumabaha. Sige. Sabagay, nagyabang na kayong nakaraan yun si Pangulong Marcos. Piniplex niya yung malaking tubo sa ilalim. Nakatayo man lang siya doon sa drainage, open drain sa ibabaw. Bakit hindi siya pumasok sa loob? Ito sanang mga sabi, Pangulong Marcos, pasok tayo dito sa underground, dito sa pasuotin mo ng rainbows, palubugin mo doon sa kung hanggang saan na yung tubig doon sa drainage sa ilalim. Doon ibibitin natin yung Pangulo. Kita mo natin Pangulo natin dito, pumasok na sa tubo malaki. Yan, Beto Paul yan. Just because some of the members of the House panel are implicated dyan sa flood control anomaly at sa kamali-malitang kickbacks na napakalaking amount involved. Yun ang gusto nilang itago. Yun ang gusto nila dahil mahiya sila. Or wala naman talagang hiya sila. Gusto nila na matabunan yun dahil nako, may 7 trillion pa next year. Ang lalaki na naman ang kukupiti nila doon. Yan ang sinasabi nila. No, with more reason na dapat i-pursue natin yung flood control investigation at maleta delivery scheme investigation. Pera ng taong bayan yan, walang kinalaman sa impeachment. Oy, shout out Erwin Dolpo. Musta? Ang lakas mo magngaw-ngaw dati. Patungkol sa Juvenilo, nangaw-ngaw ka. Ngayon, nasa Blue Ribbon ka. O, kumusta? Kaganti tayo rito sa mga tulpo. Sir Erwin, idol pa naman kita. Hanap kayo ng paraan, mga tulpo, na maibalik ang pagtitiwala namin. Pero sa palagay ko, paano ka may niniwala? Iba yung sinasabi mo dati at iba yung ginagawa ninyo ngayong magkakapatid.
Ano lang pala, yung ngaw-ngaw ninyo pala sa social media, content lang pala yon. Bihira naman, no? Hindi po yan connected. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Good morning po sa inyo.